tayong mag-justify sa nakita nating dahas na ipinakita ng ating mga law enforcers. Kaya po, yun po ang basehan ng aming desisyon ngayon. 5 tauhan ng Land Transportation Office na marahas na hinuli ang isang magsasaka sa Panglao, Bohol, tinanggal na sa trabaho. Department of Transportation nananawagan ng maximum tolerance sa mga operasyon. Well, sa ngayon ay hindi pa official na nagpalabas ang pag-asa ng tinatawag nating warm and dry season o panahon ng ating tag-init. Although ngayon nakakaramdam na tayo ng mga medyo may init dahil meron tayong tinatawag na easterlies. Amihan season sa Pilipinas patapos na. Pag-init ng panahon, unti-unti nang mararamdaman. Anumang pag-aaral kaugnay ng rules, dapat ginagawa na yan ngayon. Anumang hindi pagkakasundo tungkol sa rules, magandang mapagkasunduan na ngayon. Para pag nag-resume kami, ay mas smooth na, mas swabe na yung prosesong gagawin natin. Draft o panukalang rules of impeachment tatalakayin at aaprubahan pa sa pagbabalik sesyon ng Senado sa June 2. Alam niyo yung tinatawag ng mga discretionary funds, pork barrel does not exist. So, baka mali yung presumption niya na ang laki-laki ng discretionary funds ng mga congressmen. Mga kongresista, iginiit na walang discretionary funds ang mga mambabatas. Magandang hapon, Pilipinas at sa buong mundo. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio. At una sa ating mga balita. Unti-unti nang mararamdaman sa ilang lugar sa bansa ang maalinsangang panahon dulot ng unti-unting pagtaas ng heat index. Ayon sa Pag-asa, pagpasok ng buwan ng Abril ay inaasahang mas titindi pa ang init factor na mararamdaman sa iba't ibang bahagi ng bansa. Ito ang balita ni Benedict Samson, live. Magandang hapon, Benedict. Saan ba naitala ang pinakamataas na heat index ngayong araw at saang mga lugar nakaranas ng matinding init factor ngayong maghapon? Magandang hapon, June. 3 lugar nga sa bansa yung nakaranas ng nasa 45 hanggang 46 degrees Celsius na heat index. Ito yung Science Garden sa Quezon City at CLSU sa Muñoz, Nueva Ecija at Clark Airport sa Pampanga. Hindi pa opisyal na idinedeklara ng Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o Pag-asa ang pagpasok ng panahon ng tag-init. Ito ay sa kabila ng nararamdamang pagtaas ng heat index o nararamdamang alinsangan ng panahon. Well, sa ngayon ay hindi pa official na nagpalabas ang pag-asa ng tinatawag nating warm and dry season o panahon ng ating tag-init. Although ngayon nakakaramdam na tayo ng mga medyo may init dahil meron tayong tinatawag na easterlies. Humina lang po yung ating amihan, but then babalik pa rin po yung ating northeast monsoon or amihan. So ibig sabihin po, hindi pa rin tayo nag-terminate ngayon ng northeast monsoon. Ayon kay Joribel Masalio, mula sa Impact Assessment and Application Section ng Pag-asa, sa paghina ng hanging amihan, inaasahan na mas titindi pa ang maitatalang heat index sa mga susunod na buwan. Dito naman sa atin sa Pilipinas talaga kapag tumungtong na yung March, ito na yung simula ng ating dry season. So nagpipeak to usually April, May. Unti-unti siyang tumataas since nagbabago na nga yung takbo ng ating panahon na humihina na yung northeast monsoon, mas madalas na ibang weather system like easterlies kung saan mas nagiging maalinsangan yung ating panahon. Pero ayon sa Pag-asa, inaasahan na sa kalagitnaan hanggang ikatlong linggo pa ng Marso bago masabi na tapos na ang amihan season.
tinitingnan din kasi natin yung wind direction. Kung nandyan pa yung amihan, so meron pang northeasterly wind component yung ating hangin, so hindi pa rin natin masasabi na eto na talaga yung tinatawag nating tag-init. So may mga nakakaranas ng matataas ang alinsangan pero hindi pa widespread or yung kabuuan ng ating bansa mostly ang makakaranas nito sa ngayon. Yun dahil nga sa patuloy na mararamdaman yung pagtaas ng heat index, sa paalala ng Pag-asa na panatilihin na hydrated at iwasan yung direct exposure sa araw. At yan muna ang ating update mula sa Quezon City. Balik sa inyo dyan, June. Pero Benedict, may mga inaasahan pa bang pag-ulan sa bansa sa mga darating na araw? Kasi noong mga nakalipas sa linggo, may mga lugar na inuulan, may mga binabaha pa nga. June, meron pa rin namang inaasahang ulan dahil nga meron pa rin umiiral ngang amihan at easterlies at ito yung magpapaulan nga sa ibang bahagi ng bansa, June. Maraming salamat, Benedict Samson. Ilang lungsod iginiit ng mga kongresista na wala silang discretionary o pork barrel funds. Tugon ito sa panawagan ni retired Supreme Court Associate Justice Antonio Carpio sa mga mambabatas na isakripisyo ang pork barrel funds at ilaan na lamang sa modernization program ng Armed Forces of the Philippines upang mas maipagtanggol ang West Philippine Sea. Ito ang balita ni Rosalie Caz. Members of the Philippine Congress must stop reducing the budget for the AFP, Armed Forces of the Philippines Modernization, to increase their own pork barrel. In fact, members of the Philippine Congress must forego their humongous annual pork barrel for the next 25 years if the Philippines has to modernize its armed forces to defend the West Philippine Sea. Dapat paigtingin na ng Pilipinas ang self-defense capabilities nito para paghandaan ang pinakamatinding maaaring kaharapin, lalo na sa sitwasyon sa West Philippine Sea. Ito ang binigyang diin ni retired Supreme Court Justice Antonio Carpio noong Sabado, March 1. Hinikayat ni Carpio ang mga mambabatas na bitawan na ang pork barrel o discretionary funds na mga ito upang mailaan ang bilyong pisong halaga ng pondo sa modernization program ng Armed Forces of the Philippines at nang mas madepensa naman ito ang teritoryo at interes ng bansa sa West Philippine Sea. Ngunit giit na mga kongresista, wala silang pork barrel funds. Alam niyo yung tinatawag ng mga discretionary funds, pork barrel does not exist. So, baka mali yung presumption niya na ang laki-laki ng discretionary funds na yung mga congressmen. Ayon naman kay House Deputy Majority Leader, 1st District Representative Paulo Ortega, kung siya ang tatanungin, willing siyang i-give up ang kanyang sweldo. Okay lang po yung sa akin, Justice Carpio, kung sakali. Pero wag na, mga konti lang naman yung sweldo ko. Kung ibibigay namin sweldo namin sa lahat for the defense, pero wala na kaming kikitain, wala na kaming sweldo. Pero parang hindi pa rin kasya. Kung 300 times, hindi, may bawas 200. Hindi pa rin kakasya. Samantala, nanawagan naman ang mga kongresista na huwag iboto sa paparating na halalan ang mga kandidatong hindi interes ng Pilipinas ang isinusulong sa gitna ito ng patuloy na agresibong aksyon ng China sa West Philippine Sea. Ayon sa mga mambabatas, dapat kilalanin ng mga botante ang mga kandidato at kung sino ang sinusuportahan ng mga ito upang matiyak na tapat sila sa Pilipinas at hindi sa interes ng ibang bansa. Hindi sila pro-Pilipinas. Kailangan ko pa bang sabihin kung kanino sila pro? Diba? Yung mga pro-troll na yan, sigurado. Magkakasama lahat yan. Let's try to read between the lines. Kanino ba talaga ang kanilang loyalty? Sa ating bansa ba? Sa welfare pa ng Filipino people versus vested interests? Tumanggi naman si Congressman Ortega na isa publiko ang mga pinaniniwalaan nitong China-funded candidates. Rosalie Caz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Walang problema kay Senate President Francis Escudero kung bubuo ng subcommittee para sa rules of impeachment. Ito ay matapos sumang-ayon si Senador Aquilino Coco Pimentel sa rekomendasyon na manguna siya
sa pagbalangkas ng mga panuntunang gagamitin sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Samantala, sinabi rin ni Escudero na magiging hamon ang presensya ng mga senador kung matutuloy ang special session para talakayin ang papatalsik sa pangalawang Pangulo. Ito ang balita ni Asher Cadapan Jr. Ang huli na ako ay willing siyang tumulong sa pag-draft ng rules. Na wini-welcome ko ang kanyang alok na tumulong mag-draft ng rules. Handang tanggapin ni Senate President Francis Escudero ang anumang tulong sa drafting o pagbabalangkas ng rule impeachment. Ito ang inihayag ng mambabata sa gitna ng ulat na nais ni Senate Minority Leader Aquilino Coco Pimentel na maging bahagi sa pagsasaayos ng rules. Nauna nang inirekomenda ni Senate Majority Leader Francis Tolentino bumuo ng isang special subcommittee para sa naturang aksyon. Sang-ayon naman si Pimentel sa suhestyon ni Tolentino, lalo anya at 5 silang abogado sa Senado sa ngayon at baka wala anyang choice. Ngunit hintayin niya muna ang official assignment para dito at pag-uusapan sa staff. Hindi rin naman tutol dito ang tagapangulo ng Senado. Pwede naman, wala namang problema yun. Pwede niyang gawin yun, karapatan gawin yun, may kapangyarihan siyang gawin yun. Ulitin ko, anumang pag-aaral kaugnay ng rules, dapat ginagawa na yan ngayon. Anumang hindi pagkakasundo tungkol sa rules, magandang mapagkasunduan na ngayon. Para pag nag-resume kami, ay mas smooth na, mas swabe na yung prosesong gagawin namin. Paglilinaw naman ni Escudero, panukala pa lang ang babalangkasin ng rules of impeachment. Aaprubahan pa rin anya ito ng plenaryo o ang impeachment court kapag nagbalik sesyon na ang Senado sa Hunyo. Lahat ng ito ay pag-aaralan pa ng Rules Committee dahil sila nga magrepresenta eh. Pero nandun pa lang kami sa stage na lahat ng inputs kinukuha namin at ipapanukala namin sa kanila. At ang hihilingin ko sa Committee on Rules, ipresenta ito lahat sa plenaryo. Muling binigyan diin ni Senador Escudero na pinapayagan lang ng konstitusyon na humiling ang Senado ng special session kung mayroong urgent legislative matter. Ngunit kung magpatawag nga ng special session si Pangulong Bongbong Marcos Jr., duda pa rin si Escudero na magagawa ito ng Senado. Pag nagpatawag ng special session, wala namang choice ang Senado at ang Kongreso. Ang tanong lang ay kung magkaka-quorum dahil nga nasa kalagitnaan at kasagsagan tayo ng kampanya. At dahil yung kalendaryo inaprubahan ng matagal na at maliban sa mga nangangampanya, lokal man o nasyonal, so hindi lang re-electionista, ay baka sila iniwala dito. Depende kung kailan papatawag yan. Nanindigan naman si Escudero na wala sa clamor o pressure ang bawat hakbang nila kaugnay ng impeachment case kundi kung ano ang sinasabi ng batas maliban na lamang kung maglalabas ng kautusan ang Korte Suprema. Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Pinag-aaralan ng Presidential Communications Office ang pagbuo ng isang regulatory body na magbabantay sa paglaganap ng fake news lalo na sa social media. Mismong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ay nagpaalala muli laban sa pamamayagpag ng disinformation. Ito ang balita ni Nel Maribuhok. Kakambal ng kampanya ay ang mga intriga at batuhang putik na tinatawag na fake news. Kaliwat kanan na rin yan. Kaya dapat maingat tayo mga mamamayan. Dapat kilatising mabuti ng mamamayan ang mga impormasyon na lumalabas lalo na sa social media. Ito ang paalala ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. lalo na ngayong campaign season na. Babala ni PBBM, laganap ang fake news sa panahong ito. Kaya dapat kilatising mabuti ng mamamayan ang impormasyon na lumalabas lalo na sa mga online platform. Ayon kay Presidential Communications Office o PCO Secretary J. Ruiz, pinag-aaralan nila ang pagkakaroon ng social media regulatory body na magbabantay sa paglaganap ng fake news. Pinag-aaralan po natin yan na sana magkaroon kahit papano, lalo na doon sa mabibigat na issue na hindi ka to. Kasi ngayon, as I said, a lie told 1,000 times drowns out the truth. Para sa PCO Secretary, napapanahon na magkaroon ng regulasyon ukol dito
at magkaroon ng malinaw na pananagutan ang mga nagpapakalat ng maling impormasyon sa social media. Or at least kung hindi regulation, ipaalam sa mga vloggers, sa social media users, na kayo po may responsibilidad din sa publiko. Ipaubay na rin ng PCO sa mga mambabatas ang pagsusulong ng panukalang batas ukol sa pagtatatag ng naturang regulatory body. Ayon naman sa Department of Justice, pinag-aaralan nila kung kailangang amyendahan ang mga batas sa cyber libel upang maiwasan ang paglaganap ng fake news. Bagamat wala anyang partikular na individual o grupo silang tinututukan, tiniyak ng kagawaran na sinuman ang sangkot sa pagpapakalat ng maling impormasyon ay iimbestigahan at sasampahan ng reklamo. Well, we're looking at the cyber libel laws and other cyber laws. If there's a need to amend it, we will recommend amendments to the law. Fake news is something that should not be countenanced or it should not be tolerated because it's actually a great disservice to the country. And making people believe things that are false, I think is a sin against our country. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Tuluyan nang tinanggal sa trabaho ang 5 Land Transportation Office personnel sa Panglao, Bohol. Bunsod ito ng nag-viral na video ng pananakal at pag-amban ng saksak sa isang magsasaka na kanilang hinuli dahil sa insidente na nawagan ng Department of Transportation ng maximum tolerance sa mga nagsasagawa ng operasyon. Ito ang balita ni JP Nunez. Kahit na po totoo yun, na nakainom siya, kahit na po totoo na may hawak siyang patalim na I was informed, yun naman po talaga ay hawak-hawak nilang madalas dahil siya nga po ay isang magsasaka. Wala pong mag-justify sa nakita nating dahas na ipinakita ng ating mga law enforcers. Kaya po, yun po ang basehan ng aming desisyon ngayon. Matapos patawan ng preventive suspension ang 5 enforcer ng Land Transportation Office sa Panglao, Bohol dahil sa marahas na panguhuli sa isang magsasaka, ngayong araw inanunsyo ng Department of Transportation o DOTR na tuluyan na nilang inalis sa trabaho ang 5 LTO enforcer. Ipinaliwanag ni Transportation Secretary Vince Dizon na masyadong naging marahas ang naging panghuhuli sa magsasaka. Sa video na nag-viral noong nakaraang linggo, makikitang sinakal ng LTO enforcer ang magsasaka at inambahan pa itong sasaksakin ng kutsilyong galing mismo sa naturang magsasaka. Dahil sa insidente, ayon kay DOTR Assistant Secretary Jojo Reyes na personal na nag-imbestiga sa issue, dinala pa sa ospital ang magsasaka na si Mang Bert. Nagkaroon siya ng back pain, neck pain, tsaka nag-high blood, 140/90 ang kanyang blood pressure. And nagdagdag din siya, parang na-traumatize siya sa nangyari. Sa nag-viral na video, makikitang ang mga LTO personnel ang lumapit sa magsasaka sa kabilang bahagi ng kalsada mula sa checkpoint ng kanilang area of operation. Hindi malinaw sa video ang naging dahilan ng kanilang paglapit. Ipinaliwanag ni Asek Reyes na naging dahilan ng pag-iinit ng mga LTO personnel ang umano'y puna ni Mang Bert sa hindi patas na panghuhuli. Medyo malakas kasi yung deliver ng comment ni Sir Fred na bakit ang hinuhuli nyo lang yung mga mahihirap. Puro motorcycles kasi talaga yan. Doon nagsimula. Ipinaalala naman ng DOTR sa mga LTO personnel na laging ipatupad ang maximum tolerance at hindi dapat umabot sa paggamit ng dahas sa mga isinasagawang operasyon ng panghuhuli. We are the people's servants and not their lords. Kami po ay mga taong itinalaga ng ating mahal na Pangulo sa gobyerno para magsilbi sa ating mga kababayan. Hindi para maging hari o maging mga taga-api nila.
Kaugnay nito, ipinag-utos na rin ng LTO ang pagsasagawa ng retraining sa kanilang mga personnel matapos ang insidente. Ayon kay LTO Chief Assistant Secretary Vigor Mendoza II, nakasentro ang retraining program sa human rights o karapatang pantao at tamang procedures sa pagpapatupad ng mga road safety regulations. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Ilang lungsod sa Metro Manila ang nagpatupad ng asynchronous classes dahil sa matinding init ng panahon. Ayon sa Pag-asa, maaaring umabot sa 46 degrees Celsius o danger level ang heat index sa National Capital Region ngayong araw. Kaya tiniyak ng Malacanang na handa ang mga kinaukulang ahensya na tumugon sakaling tumindi pa ang nararamdamang init sa mga susunod na araw. Ito ang balita ni Jed Neresina. Ang system ng QCDRRMO or the Quezon City Government, we have this app na iRise Up. So dito, we have 51 weather cameras and 50 weather stations. Kaya doon namin, sinasabi niya doon yung heat index. And as of today, ang heat index namin is 38 degrees. That's why we did not cancel any classes. Nagsisimula ng tumaas ang heat index sa iba't ibang lugar sa bansa batay sa forecast ng Pag-asa. Dahil dito, ilang lungsod sa Metro Manila ang nagkansela na ng face-to-face classes. Ngunit ang Quezon City, hindi nag-anunsyo ng suspensyon ng klase ngayong araw. Paliwanag ni Pichi De Leon, tagapagsalita ng Quezon City Disaster Risk Reduction and Management Office, binabatay nila ang monitoring ng heat index sa Rise Up application ng lungsod. Dito sinusubaybayan ang lagay ng panahon sa tulong ng kanilang weather cameras at weather stations. Paliwanag ni De Leon, hindi pa umaabot sa 40 degrees Celsius ang heat index sa lungsod na siyang itinakdang threshold para sa class suspension sa Quezon City. Bagamat ayon sa Pag-asa posibleng umabot sa 46 degrees Celsius ang heat index sa Quezon City ngayong araw, iginiit ng QCDRRMO na maaaring magkaiba ang actual heat index sa bawat barangay dahil sa lawak ng lungsod. Halos parehong sistema rin ang sinusunod ng lungsod ng Maynila, kaya tanging mga klase sa hapon ang kinansela ngayong araw. Ayon sa resident meteorologist ng Manila DRRM office na si Christian Evangelista, maaaring umabot sa 42 degrees Celsius o danger level na ang heat index sa lungsod. Lungsod po ng Maynila ay meron pong 10 weather stations na kung saan ito po yung mga kumukuha ng mga weather parameters na siya rin pong nakakatulong pagbigay naman po ng mga weather forecast, lalo na po yung heat index. Sa ngayon po, lagi po natin nakikita na umaga po, mababa pa po ang temperatura niyan at bandang hapon po lagi yan tumataas. Base rin po yan sa atin pong mga pag-aaral. No? So usually, 2:00 po ng hapon tumataas at yun po yung peak ng kasagsagan po ng ating heat index po, especially po sa lungsod po ng Maynila. Samantala, isa sa maagang nag-anunsyo ng suspensyon ng face-to-face classes ay ang Malabon City. Ayon kay Roderick Tongol, MDRRMO officer ng lungsod, base ito sa heat index na inilabas ng Pag-asa. Bilang pag-iingat na rin ito at para sa kapakanan ng mga mag-aaral mula sa matinding init. Maaaring merong mga maapektuhan ng sobrang init dahil alam naman natin dito sa Malabon medyo malapit tayo sa dagat. Kaya nadadagdagan pa yung init na nararamdaman dito. So, posibleng mag-cause ito ng mga sakit, pagkahilo or yung heat stroke. Medyo may edad na yung baka merong mga high blood, maapektuhan sila kung ma-expose sila sa sobrang init ng araw. Ang kanselasyon ng klase ay alinsunod sa DepEd Order No. 22 Series of 2024 o ang Revised Guidelines on Class and Work Suspension in Schools During Disasters and Emergencies. Sa ilalim ng patakarang ito, may kapangyarihan ang local government units sa koordinasyon ng kanilang Schools Division Office na magdeklara ng suspensyon ng in-person classes sa mga sitwasyong may matinding init ng panahon.
Dahil dito, pinapayuhan ng ilang LGU ang mga paaralan na lumipat sa modular distance learning upang matiyak na tuloy-tuloy pa rin ang pag-aaral ng mga estudyante at matapos nila ang kanilang mga gawain at proyekto. Tiniyak naman ng Malacanang na handa ang mga kinauukulang ahensyang tumugon sakaling tumindi pa ang nararamdamang init sa mga susunod na araw. Kung ito po talaga ay nakikita po, nababanag po ang matinding epekto po, kikilos po talaga agad ang ahensya para po matugunan kung ano man ang magiging problema sa mga susunod ng araw ng itong napakatinding init na nararamdaman natin. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Umakyat na sa 29 ang bilang ng validated election-related incidents sa bansa. Subalit ayon kay Commission on Elections Chairperson George Erwin Garcia, sa ngayon ay wala pa namang rekomendadong lugar ang PNP para ilagay sa COMELEC control. Ito ang balita ni Lea Ilagan. Ang focus talaga ng diskusyon kanina more on the Bangsamoro din. Not because Bangsamoro is a special region but because na-postpone, na-reset kasi ang eleksyon sa Bangsamoro and therefore gusto naming malaman ano ang implikasyon, epekto ng pagkaka-reset ng Bangsamoro election from May 12 to October 13. At the same time, napunto rin ang inyong lingkod sa ating pong pamunuan ng PNP yung sa palagay natin ay medyo tumataas na insidente ng karahasan dyan. Mahigit 2 buwan bago ang 2025 midterm elections, nakapagtala na ng 29 na validated election-related incidents ang Philippine National Police at Commission on Elections. Sa pulong na isinagawa sa Campo Crame, sinabi ni COMELEC Chairperson George Erwin Garcia na karamihan sa naturang insidente ay nangyari sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM. 29 na election-related violence na nakala po nila. Kaya lang, doon sa kanilang 29, mukhang hindi pa kasama yung nangyari dyan sa Abra nung isang araw at sa Lumba Kaunayan sa Lanao del Sur. And so sabi natin mukhang nararapat na ito kaagad ay i-amend, baguhin at i-update base sa mga recent na pangyayari. Ayon pa kay Chairman Garcia, bukod sa 29 na validated ERI, mayroon pang nasa 12 hanggang 15 na ibinavalidate ang PNP. Sa kabila ng mga datos na ito, wala pang inirerekomendang lugar ang PNP para isailalim sa COMELEC control. So far wala pa doon sa diskusyon natin kanina, mukha namang wala pa talaga na malalagay sa COMELEC control area. Maliban na lang kung pagdatingan yung mga report galing doon sa mga lugar na hindi pa nagsasubmit kung meron silang irerekomenda na COMELEC control area. Like for example, at ito ay hindi po ito or preempting yung action ng COMELEC o ng PNP. Yan nangyaring pag-ambush sa Pilar Abra. Dati na po namin nilagay ang Pilar under COMELEC control. Ibig sabihin may kasaysayan na po siya ng karahasan dati kung kaya pumasok sa picture ang COMELEC at nalagay siya sa COMELEC control, lalo na noong panahon ng barangay at SK elections. At sana nga yung mga recent na pangyayari dyan ay hindi maging dahilan upang muli ang COMELEC ay mag-intervene at ilagay sa ang isang area under COMELEC control. Dagdag ni Chairman Garcia, nananatili pa naman sa 38 ang bilang ng areas of concern sa ilalim ng red category. Hindi pa sinasabi ng PNP sapagkat may mga ilang areas pa na Regional Joint Security Command Center ang hindi pa nakakapag-submit ng kanilang pinaka-updated na report. For example, we're expecting a 300-page report from the Bangsamoro kung ano talaga ang tunay na kalagayan doon sa Bangsamoro. Kasi yan dadaan kasi yan sa proseso ng pag-approve mula sa municipal, provincial, hanggang sa regional, pinagsasama-sama at pagkatapos tsaka ipo-forward dyan sa National Joint Security Command Center natin. So yan lahat ng yan hinihintay sapagkat kung di ako nagkakamali, merong mga 6 pa na rehiyon ang hindi nakakapag-submit. Kung kaya kanina ipinag-utos na kaagad ni General Nartates ang immediate na pagsasubmit nito upang magkaroon ng tunay na assessment ng kalagayan ng ating bansa patungo sa darating na halalan. Bukod sa red category, nauna na rin inilabas ng COMELEC at PNP na nasa 188 ang lugar na nasa ilalim naman ng yellow category. 177 naman ang kabilang sa orange category habang 1,239 naman ang nasa green category.
Nasa ilalim ng green category ang isang lugar kung tahimik at walang naitatalang karahasan. Yellow kapag mayroong history ng election-related violence. Orange naman kapag mayroong presensya ng private armed groups at intense political rivalry. At red naman kung kombinasyon ng yellow at orange. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Mayroon nang tinitingnang persons of interest ng Philippine National Police sa pamamaril sa vice-alcalde ng Datupiang, Maguindanao del Sur. Sa meeting na isinagawa ng Commission on Elections at PNP sa Campo Crame, sinabi ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia na ito ang kinumpirma sa kanya ng mga opisyal ng PNP. Gayunman, tumanggi muna si Chairman Garcia na magbigay ng ibang detalye upang hindi maapektuhan ang isinasagawang investigasyon. Meron na silang person of interest dyan sa area na yan and therefore ayaw lang natin muna magbigay ng mga detalye upang hindi naman po ma-istorbo yung kanilang ginagawa investigasyon and possibly yung prosecution. Pinabulaanan muli ng Commission on Elections sa COMELEC ang sinabi ng isang vice mayoral candidate sa Isabela na konektado sa internet ang automated counting machines o ACMs na gagamitin sa 2025 elections sa simula pa lamang ng botohan. Ayon sa komisyon, fake news ito at hindi totoo. Ito ang balita ni Dante Amento. Sana po ay wag i-connect ang mga voting machine sa internet. Ito po ang dahilan. Kasi po, ang kahit na sinong tao na may physical access sa mga makina ay pwedeng baguhin ang source code ng makina. Matapos sampahan ng reklamo ng Commission on Elections o COMELEC ang kandidato sa pagka-vice-alcalde ng Reyna Mercedes sa Isabela na si Attorney Gerald Harold Paz Respicio dahil sa umano'y pagpapakalat ng maling impormasyon patungkol sa mga makinang gagamitin sa 2025 elections. Naglabas ito ng panibagong video sa kanyang social media account na sinasabing konektado umano sa internet ang automated counting machines o ACMs na gagamitin sa halalan bago pa magsimula ang botohan sa mismong oras ng botohan hanggang sa pag-print ng election returns. Anya, malinaw na may panganib na ma-hack at mabago ang source code ng makina. Pakiusap nito sa COMELEC, pakinggan siya sa kanyang concern o ipinapahayag. Ang tanging paraan lang para maiwasan mo yan ay wag mo na lang i-connect sa internet muna yung voting machines. At the start of the day at habang nagbobotahan yung tao at habang nagpiprint ng election return. Sagot naman ni COMELEC Chairperson George Erwin Garcia, hindi totoo na konektado sa internet ang ACM. Sa katunayan, maaari nga na hindi nila ito i-connect kahit sa kuryente dahil may sarili itong baterya na tatagal ng mahigit 10 oras. Lahat po ng kung saan pumupunta ang COMELEC na nagdemo ng buong bansa mula December 3 hanggang January 30, nakita nyo ba nakakabit siya sa kahit na anong internet connection? Di ba nakakabit lang siya sa kuryente na minsan tinatanggal pa kahit tanggalin ng kuryente, di ba gumagana? Dagdag pa ni Chairman Garcia, ikokonekta lang sa isang private na internet ang ACM kapag tapos na ang botohan at nakapag-print na ng election returns. Ang election returns ay ibibigay sa mga majority o minority political party, election watchdogs at iba pa sapagkat ito ang pinakabatayan kung ang naipadala sa iba't ibang server o canvassing area ay tugma sa galing sa isang presinto. Yung pong sinasabi na siya ay nakakabit sa internet mula sa umaga hanggang sa gabi, yan po ay hindi makatotohanan. Wala pong katotohanan yan, yan po ay fake news, mali po yan. Wala pong pinagkakabitan yung makina mula umaga hanggang sa gabi. Kung hindi, siya po'y kakabitan lang na USB kapag ka nakapag-imprenta na ng election returns na siyam. At yung isa dun sa siyam ay ipapaskil na sa loob sa mismong labas ng presinto. Nanindigan ng COMELEC na tuloy ang kanilang pagsasampa ng bukod na kasong disqualification laban kay Respicio dahil sa mapanganib anya nitong pahayag patungkol sa halalan. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko, ang aming pinahahalagahan. Narito naman ang mga balita sa iba't ibang panig ng mundo. Ihahatid ng ating global correspondent na si Marvy Delphine mula sa Perth, Australia.
Kinundena ng ilang Arab countries at ng United Nations ang pagharang ng Israel sa pagpasok ng humanitarian aid sa Gaza Strip na ayon sa Egypt at Qatar ay paglabag sa kasunduan ng tigil putukan. Depensa naman ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu, ginawa ito ng Israel dahil umano sa pagkuha ng Hamas sa mga supply upang pondohan ang kanilang operasyon, bagay na itinanggi ng Hamas at tinawag na blackmail. Dahil dito, ang mga mamamayan ng Gaza ang patuloy na nahihirapan sa kawalan ng tulong habang kinumpirma ng mga aid agencies na wala pang truck ng ayuda ang pinapayagang makapasok sa kanilang lugar. Sa kabila ng panawagan ng mga bansa at organisasyon, nananatili ang tensyon, lalo na matapos sabihin ng Israel na posibleng bumalik ito sa digmaan kung hindi maaabot ang kasunduan sa negosasyon ng tigil putukan. Inilahad ni United Kingdom Prime Minister Keir Starmer ang mga hakbang para sa isang posibleng kasunduang pangkapayapaan sa Ukraine na pinangungunahan ng Europe. Ngunit nananawagan ito ng malakas na suporta mula sa United States. Ito ang balita ni Klein Sinka. Through my discussions over recent days, we've agreed that the UK, France and others will work with Ukraine on a plan to stop fighting. Matapos ang emergency talks sa London ng European leaders, isinapubliko ni United Kingdom Prime Minister Keir Starmer ang isang plano tatapos sa digmaan sa Ukraine habang patuloy na inaasahan ang suporta ng Estados Unidos. Sinabi ni Starmer na kailangan gawin ng Europe ang heavy lifting upang matiyak ang isang pangmatagalang kasunduan. Gayunman, hindi ito magiging epektibo kung walang suporta ng Amerika. Sa pagpupulong ng mahigit 12 bansa, pinagkanduan ang 4 na prioridad para sa planong kapayapaan. Dapat palakasin ang posisyon ng Ukraine sa negosasyon sa pamamagitan ng mas mataas na suportang militar. Yesterday evening, the UK signed a £2.2 billion loan to provide more military aid to Ukraine, backed not by the British taxpayer, but by the profits from frozen Russian assets. And today I'm announcing a new deal, which allows Ukraine to use £1.6 billion of UK export finance to buy more than 5,000 air defence missiles, which will be made in Belfast, creating jobs in our brilliant defence sector. Kasama rin sa plano ang pagbuo ng isang coalition of the willing na mga bansa na may handang magbigay ng troops para siguraduhin ang pangmatagalang kapayapaan. Bagaman walang planong magpadala ng tropa ang US, umaasa ang UK na mananatili ang suporta nito sa Ukraine. Patungkol sa naging mainit na diskusyon ni na President Donald Trump at President Volodymyr Zelensky, binagyan diin ni Starmer na bagamat hindi ninais ng sinuman ng mga naganap, nananatili pa ring mahalaga ang kaalyado ng UK ang United States. Samantala, nagpahayag naman ang kanyang pagpapasalamat si Zelensky para sa suporta ng mga European leaders sa kanyang bansa. Kasama rin sa kanyang pinasalamatan ng Estados Unidos sa naging mahalagang kontribusyon nito sa kanilang pakikilaban sa Russia. Звісно, ми усвідомлюємо важливість Америки, і ми вдячні за всю підтримку, яку ми отримали від Сполучених Штатів Америки. Не було такого дня, що ми не відчували цієї вдячності, бо це вдячність за збереження нашої незалежності. А наші партнери, саме мир нам потрібен, а не вічна війна, і саме тому ми кажемо, що гарантії безпеки є ключем до цього. Klein Sinka, UNTV News and Rescue, New Orleans, Louisiana, USA. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Naitala ng Estados Unidos ang kauna-unahang measles death mula pa noong 2015 nitong nakaraang linggo. Namatay ang isang unvaccinated na bata mula sa Texas nang siya ay tamaan ng tigdas bunsod ng measles outbreak doon. Ang pagbaba ng anti-measles vaccination rate sa buong mundo mula noong pandemya ng COVID-19 ang itinuturong dahilan ng mga eksperto sa pagtaas ng kaso ng tigdas. Karamihan nila sa mga estado sa Amerika ay nasa ibaba ng 95% na threshold ng pagbabakuna para sa mga bata sa kindergarten.
Ang threshold na ito ang antas na kinakailangan upang maprotektahan ang mga komunidad laban sa mga paglaganap ng tigdas. Sa pinakahuling datos ng US Centers for Disease Control and Prevention nitong February 27, nakapagtala ng 164 na kaso ng tigdas sa 9 na estado sa Amerika. Kasama rito ang Alaska, California, Georgia, Kentucky, New Jersey, New Mexico, New York City, Rhode Island at Texas. Nagpalitan ng putok ng ang mga puwersa ng Pakistan at Afghanistan kagabi sa isang key northwestern border crossing na nakasara na ng higit sa 1 linggo dahil sa alitan sa pagitan ng dalawang magkapitbahay. Wala namang naiulat na nasawi sa bawat panig na nasa Torkham Crossing. 11 araw nang nakasara ang naturang crossing dahil sa pagtutol ng Pakistan sa pagtatayo ng Afghanistan ng bagong posting pang-border doon. Parehong isinara ng dalawang bansa ang Torkham at ang Southwestern Shaman Border Crossing dahil sa mga insidenteng nagresulta sa palitan ng putok ng dalawang panig kung saan marami ang naiulat na namatay. Mahalaga ang mga tawirang ito para sa kalakalan at paglalakbay sa pagitan ng dalawang bansa. At yan ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Mula dito sa Perth, Australia, ako si Marvy Delfin. Magandang gabi. Handang magtungo sa Estados Unidos si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. anumang oras upang makipag-usap kay US President Donald Trump. Naniniwala naman ang isang policy analyst na dapat paghandaan ni PBBM ang pakikipagpulong kasunod ng naging mainit na pagtatalo sa pagitan ni Trump at Ukrainian President Volodymyr Zelensky sa White House itong weekend. Ito ang balita ni Nel Maribohok. If and when he meets with President Trump, it would be critical for President Marcos to approach it in a very pragmatic and strategic way. Dapat baguhin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang estratehiya nito sa pakikipag-usap kay United States President Donald Trump. Ito ay kung sakaling magkaroon sila ng pagpupulong sa hinaharap. Ayon sa policy analyst na si Attorney Michael Henry Yusinko, kapansin-pansin na iba na ngayon ang ipinakikitang polisiya ng bagong US administration kumpara noong unang pag-upo ni Trump bilang Pangulo ng Estados Unidos. Patunay nito ang naging mainitang pagtatalo sa pagitan ni Trump at ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky nitong weekend. I think this time around, the Trump administration, or the second Trump administration, is clearly transactional in their thinking and also isolationist in their thinking. Ayon kay Yusinko, asahan na mayroon ring hihingin ang US sa Pilipinas kapalit ng suporta sa aspetong panseguridad. Isa sa mga katunayan anya nito ay ang US-Ukraine mineral deal. Kaya ayon kay Yusinko, mas mabuti na tumutok na ang Pilipinas sa pagpapalakas ng sarili nitong kapabilidad sa pagtatanggol ng sarili at nang hindi na umasa sa Amerika. I think pagdating sa pagdepensa sa sarili natin, I think we should forgo that reliance on the Americans fulfilling their obligations under the MDT. Ayon naman kay Presidential Communications Office Undersecretary Claire Castro, wala pang reaksyon si Pangulong Marcos sa naganap na confrontation ng dalawang lider. Umaasa ang Malacanang na mananatili ang pagsuporta ng Estados Unidos sa posisyon ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Ngunit ang lahat ng isyu na ito ay ipapaubayan ng PCO sa DFA. Sa ngayon po ay wala pong reaksyon ang Pangulo, ang Palasyo. Mas mabuti po kung ating aalamin ito sa ating DFA Secretary Enrique Manalo. Nel Maribohok, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Wala pa ring desisyon ang Korte sa Timor-Leste kaugnay sa extradition request ng Pilipinas kay dating Negros Oriental Representative Arnolfo Arnie Teves Jr. Gayunman, tiniyak ni Justice Secretary Crispin Remulla na nananatili sa naturang bansa
ang dating mambabatas. Ayon sa kalihim, bibigyan umano sila ng update sa kaso nito sa lalong madaling panahon. Yeah, but he's in Timor-Leste. He's there. Well, the appeal process in Timor-Leste seems to be endless, but I was assured that we will get news very soon about this matter. 4 na magkakahiwalay na aksidente ang nirespondehan ng UNTV News and Rescue. Sa Quiapo, Manila, nilapatan ng first aid ng rescue team ang sugatang motorcycle rider matapos itong sumemplang. 2 naman ang sugatan sa pagbangga ng isang kolong-kolong sa nakaparadang sasakyan sa Pampanga. Ito ang balita ni Juvie Saplad. Isang sugatang motorcycle rider ang tinulungan ng UNTV News and Rescue sa Quezon Bridge southbound Quiapo, Manila, madaling araw nitong March 2. Nagtamo ang 25 anyos na rider ng sugat sa kanang bahagi ng ulo, kilay at mga galos sa kaliwang kamay. Ayon sa rider, pauwi na siya sa kanilang tinutuluyan sa Manila galing sa isang kasiyahan. Nakatulog umano ito at sumemplang sa bahagi ng tulay na ito. Matapos lapatan ng paunang Lunas ang natamo nitong injury, dinala ito sa Philippine General Hospital. Magkatuwang naman na sinaklolohan ng UNTV News and Rescue at Mabalacat City Disaster Risk Reduction and Management Office ang 2 sugatang lalaki sa kahabaan ng MacArthur Highway, Barangay Mabiga, Mabalacat City, Pampanga, pasado alas 8 ng gabi, March 1. Ang 32 anyos na driver ng kolong-kolong ay nagtamo ng gasgas sa ibaba ng kanang siko at sugat sa kanang paa na kaagad namang binigyan ng first aid ng UNTV News and Rescue Team. Habang ang kasama nito ay binigyan ng paunang lunas ng Mabalacat CDRRMO. Ayon sa mga biktima, bibili lamang umano sana sila ng pagkain nang may iniwasan silang paparating na sasakyan. At sa pag-iwas nila dito ay nabangga naman nila ang nakapark na sasakyan sa gilid ng kalsada. Matapos bigyan ng first aid ang 2 lalaki, dinala ang mga ito sa ospital. Isang tawag naman ang natanggap ng UNTV News and Rescue mula sa Tagum City Disaster Risk Reduction and Management Office kaugnay sa isang motorcycle crash accident sa Purok 6, San Miguel, Tagum City, alas 12:30 ng madaling araw, March 2. Nadatnan ng rescue team ang lalaking ito na walang malay kaya kaagad na nagsagawa ng assessment ang grupo. Pagdurugo sa ilong at pamamaga sa kaliwang mata ang natamo ng 32 anyos na lalaki. Ayon sa mga residente sa lugar, mabilis ang takbo ng rider na bigla na lamang bumangga sa isang establishmento. Dinala ito sa Davao Medical Center. Isang motorcycle crash accident din ang nirespondihan ng UNTV News and Rescue pasado alas 10:30 ng gabi nitong March 2. Bumangga ito sa Center Island dahilan upang sumemplang ito. Nagtamo ang rider ng sugat sa ulo, gasgas sa magkabilang tuhod at suspected deformity. Magkatuwang na nilapatan ng first aid ng UNTV News and Rescue at Mandaluyong Rescue Unit ang sugatang rider. Dinala ang pasyente sa Caloocan City Medical Center. Juvie Saplad, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. May mga kaso sa kanilang bansa ang ilang dayuhan na naaresto sa scam hub sa Pasay City noong nakaraang linggo. Karamihan sa kanila ay mga Chinese nationals. Ito ang balita ni Ryan Lacanlale live. Magandang gabi Ryan, ano bang mga kaso ang kinakaharap ng mga ito? Magandang gabi June. Karamihan sa mga kaso nila sa China ay mga panluloko at illegal gambling. Wanted o pugante sa bansang China ang 13 foreigners na kasama sa 200 at 9 na Chinese na nahuli ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK at LGU o lokal na pamahalaan ng Pasay City noong isang linggo. Ayon sa PAOK, karamihan sa mga kaso ng mga ito ay illegal gambling at fraud sa China. This is not the first time na nakakuha po tayo ng mga wanted persons dito sa One Wheels na to, nakakuha tayo ng 13. But in some other raids na ginawa po namin before,
nakakakuha kami ng one time 11, then nasundan ng 9, then nasundan ng 6. So halos lahat po ng ni-raid namin ng mga Pogo hubs, meron pong nakukuha mga wanted person. Sa tulong ng law enforcement agency ng China, isa-isang sumailalim sa biometrics ang mga dayuhan para matukoy ang kanilang pagkakakilanlan. Karamihan kasi sa mga ito, nagpapalit lang ng pangalan kapag pumupunta sa ibang bansa gaya dito sa Pilipinas para maitago ang kanilang tunay na pagkatao. Yung kumukuha sila ng mga Philippine-issued IDs. Normally, ang ginagamit nila yung mga assumed names, yung hindi nila mga totoong pangalan. So that's why, pag nagkaroon ng biometrics from the embassy o yung galing sa ibang bansa, minsan hindi nagmamatch. Sabi ng PAOK, ang kanilang na-verify pa lamang sa ngayon ay ang mga Chinese national. Bukod kasi sa sa kanila, may mga nahuli ding iba't ibang lahi gaya ng Vietnamese, Korean, Indonesian, Malaysian, Burmese at Malagasy. Malaking palaisipan kung paano nakakapasok sa Pilipinas ang mga ganitong dayuhang napugante sa kanilang bansa. Makikipag-ugnayan ang PAOK sa Bureau of Immigration para matukoy kung paano nakakapasok sa bansa ang mga dayuhang pugante. Pero hindi rin iniaalis ang posibilidad na nagbabackdoor ang mga ito. So yun ang question talaga na minsan bothers us kung paano sila nakapasok dito. Kagaya ng sinasabi namin, pwedeng umalis yan sa bansa nila na walang clearance sa kanilang bansa, tapos pumasok din ng palihim dito sa bansa natin na without securing any documentation. Miyerkules ng hapon, February 26, sinalakay ng mga otoridad kasama ang LGU ang One Wheels Condominium sa Pasay City kung saan nahuli ang 403 dayuhan. Kabilang sa mga nahuli ay dating torturer, bugaw at driver ng VIP sa Smart Web Technology sa Nasdaq sa Pasay City at sa Lucky South 99 sa Porac, Pampanga. Sangkot ang nasabing scam hub sa online One Wheel Condominium sa cryptocurrency scam, love scam at investment scam. Sabi ng PAOK, ito na ang pinakamalaking nahuli nila na scam hub ngayong taon simula June nang ipatupad yung total Pogo ban sa bansa. At yan muna ang latest mula dito sa Pasay City. Balik sa iyo, June. Maraming salamat, Ryan Lacanlale. Nag-viral sa social media ang isang contestant sa isang variety show dahil sa kawalan niya ng kaalaman tungkol sa halalan at sa Commission on Elections. Ayon kay Presidential Communications Office Undersecretary Claire Castro, dapat ay aware ang mga tao sa nangyayari sa paligid at hindi puro katatawanan lang ang binibigyang pansin. Ito ang balita ni Dante Amento. May mga ordinaryong tao na hindi concern yung nangyayari sa paligid natin. Mas preferred nila na manood ng mga katatawanan. Even that will make them happy. That will make them smile. Entertainment ang madalas na pinagtutuunan ng pansin ng mga tao ngayon. Ito ang tugon ng Malacanang matapos umingay sa social media ang isang reality show dahil sa pahayag ng isang contestant na walaan niya siyang alam sa Commission on Elections o COMELEC. Ayon kay Presidential Communications Office Undersecretary Claire Castro, marami anya sa publiko ang hindi napansin ang mga nangyayari sa paligid dahil mas nakafocus ang karamihan sa mga katatawanan o yun lang mga panoorin na makakaaliw sa kanila. Suwestyon ng opisyal para mas maging aware ang publiko, lalo na ang mga kabataan, isama sa pinag-aaralan ng mga estudyante ang mga napapanahong balita o current events. Itong mga nangyayari po sa paligid natin, siguro po talaga mas maganda makasama rin po ito sa mga pag-aaral ng mga estudyante para maging aware din po sila kung ano ba talaga yung parte ng history o parte na nangyayari sa atin sa current events.
Samantala, inimbitahan naman ni Chairman George Erwin Garcia ang nasabing contestant sa tanggapan ng COMELEC. Ayon kay Chairman Garcia, inaasahan nilang darating ito bukas sa COMELEC main office sa Manila. Inako rin ng opisyal na maaring may pagkukulang ang ahensya pagdating sa voter education kaya nais niyang makausap ang nasabing contestant at baka sakaling makatulong ito na matugunan ang kakulangan ito sa kaalaman patungkol sa halalan. Maaari siya ay representasyon ng madami pa mga Pilipinong hindi po naalalaan yung ating mga ginagawa. Kaya ang gusto namin alamin bakit. Dahil ba sa kahirapan? Dahil ba sa kawalan ng pamamaraan para malaman yung mga nangyayari sa ating bansa? O talaga namang may kakulangan talaga sa voters education program ng COMELEC? So yan po ang gusto nating malaman sa kanya. Pinatawag natin siya baka sakaling matulungan niya kami. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko, ang aming pinahahalagahan. 19 na container van ang ininspeksyon ng Bureau of Customs sa Department of Agriculture ngayong hapon. Tumambad sa mga otoridad ang tonelalang frozen mackerel na pawang mga smuggled. Ito ang balita ni Mia Alonzo live. Magandang gabi, Mia. Ano ba ang idineclare sa mga laman ng container vans na yan? Magandang gabi din, idineklarang frozen fried taro at sweet potato balls ang laman ng 19 na container van na natuklasan sa ilang seksyon ng Department of Agriculture at Bureau of Customs ngayong hapon. Nang buksan, hindi ang mga idineklarang produkto, kundi mga frozen mackerel at galunggong ang laman ng mga ito na nagkakahalaga ng 202 million pesos. Fortunately, nung pagbukas natin, wala na tayong nakitang taro balls, wala na tayong nakitang taro sticks, but actually, mackerel na at saka galunggong, yung round scud. Ayon sa BOC, dumating ang shipment sa Manila, South Harbor noong January 21 mula sa bansang China. Dito sa Secretary Francisco P. Laurel Jr., hindi na walang tax na nalugi sa pamahalaan sa mga nakumpiskang produkto dahil zero duty kapag ang mga ito ay galing sa China. Yun nga lang, ito ay malinaw na outright smuggling. So ito sa bagong Anti-Economic Sabotage Act, no? Because yung value is more than 200 million at 10 million lang ang value ay non-bailable na yon. So talagang hahabulin namin ng Bureau of Customs at ng FDA itong mga perpetrators na to at we'll bring them to justice. Yung tukoy ng mga otoridad ang consigning ng mga naturang produkto at ayon naman kay Secretary Laurel Jr. na titiyakin na mapapanagot ang mga nasa likod ng pag-split ng mga kargamento. At yan muna ang update, balik sa iyo. Mia, ano ba ang gagawin dyan sa mga nakumpiska na mga frozen mackerel at mga galunggong na yan? Yung ba ay ibibigay, halimbawa sa DSWD o ibebenta ba ito? Paano ba? June, posible na ilagay din ito sa mga kadiwa kagaya ng ibinaba ng Department of Agriculture noong nakaraan sa naging nakumpiska rin nila na mga produkto na ito nung mga nakakaraan. Pero sa kasalukuyan ay under monitoring pa rin ng ahensya yung patungkol dito at bine-verify pa nila at saka nila gagawa ng aksyon kung ano ang gagawin nilang plano patungkol dito. Maraming salamat, Mia Alonzo. Nakapagtala ng kasaysayan sa regular season ng UNTV Cup ang Department of Agriculture Food Master dahil sa back-to-back championship title na nakuha nito matapos talunin ng Ombudsman Grapbusters sa finals ng UNTV Cup Season 11. Tumanggap naman ng 3 milyong piso ang chosen beneficiary ng nagwaging grupo. Ito ang balita ni JP Nunez.
pinayagan ng defending champion na Department of Agriculture Food Master na i-extend ang serye ng finals ng Season 11 ng UNTV Cup. Sa kanilang bakbakan kontra Ombudsman Graft Busters sa PhilSports Arena sa Pasig City kagabi, tinapos na ng DA Food Master ang laban ng may 8 puntos na lamang sa score na 101-93. Sa first half ng laban, tila ipipilit pa ng Graft Busters ang third game dahil 16 na puntos na kalamangan ang kanilang iniwan sa score na 53-37. Naniwala ang fans ng Graft Busters na may susunod pang game habang ang fans naman ng DA Food Master ay hindi nawala ng pag-asa sa second half. Game 3, go Ombudsman! Woo! Intense! Go DA! Let's go DA! Let's go! Nakakakaba! Pero exciting! Alam mo, kaya nila yan! Makakabawi pa po ang DA. Marami pa naman pong time. Hindi pa po kami talo! Nakakita ng pag-asa ang DA Food Master sa fourth quarter ng laban matapos silang maka 9-0 run kontra sa Graft Busters. Nakatulong sa pagdikit ng puntos ang end 1 at layup na nakuha ni Sean Ko. Hanggang sa huling segundo ng fourth quarter, hindi na hinayaan ng Food Master na makabawi pa ang Graft Busters. Sa kauna-unahang pagkakataon sa kasaysayan ng regular season ng UNTV Cup, naitala ng DA Food Masters ang back-to-back championship title. Nag-regroup kami, nag-discuss kami na yung mga lapses namin na dapat di na mauulit sa second half. Unti-unti, once na makarating tayo, makadikit tayo, atin to. So positibo lang lahat. Ang dami ng turnover, ang dami na lang fast break. So na-contain namin lahat yun. Kaya naka-full court press kami para hindi nila mag-dictate yung laban. Ang daming players namin, na-thrown out, na-foul trouble. Walang excuse, Walang excuse. Talo. Ando naman yung pressure lagi, no? Kasi nga, twice to beat sila, no? So, mas eager kaming manalo, Kaya lang, yun nga, medyo disorganized nung dumidikit na kami, tapos foul troubles yung mga key players namin. Hinirang naman na most valuable player o MVP ng laro ang guard ng DA Food Master na si EJ De Guzman. Sobrang thankful ako kay Lord na binigyan niya kami ng strength and skills para makapag-champion kami. At di na mabubura yung back-to-back. Grabe, saan ka makakita? Liga, may charity ang main goal. Daming natutulungan. Itinanghal namang season MVP ang dating season 10 finals MVP na si Sean Ko. Ayon sa season MVP, malaking factor ang team effort kaya niya nasungkit ang titulo. Ibang klase yung team namin. Special tong team na to. Kaya yung season MVP medyo syempre pinaghirapan pero mas madaling kung ganito ka-special yung team. Nakuha ng DA Food Master ang 3 milyong cash prize na kanila namang itutulong sa Pauong Buddhist Organization Incorporated. Ginagamit namin siya sa mga feeding program, mga calamities, yung pagka may bagyong nangyayari, nandun kami para tumulong sa kanila. So yung funds na mapapanalunan, either 2 million or 3 million, bibigay namin tulong sa mga tao na nangangailangan. Ang second place naman na Ombudsman Graft Busters nakuha ang 2 milyong pisong cash prize na gagamitin nilang dagdag pondo ng Ombudsman Provident Fund para sa pagpapautang sa mga empleyado ng ahensya. Magandang concept talaga. Thank you kay Kuya Daniel para sa ganitong laro. Nakag-enjoy na tapos nagbe-benefit pa. Bukod sa 2 koponan, nai-award na rin kagabi ang iba pang premyo sa mga sumaling koponan sa Season 11 ng UNTV Cup. Tumanggap ng 1 million pesos ang PhilHealth Consulta na kanilang itutulong sa Philippine Alliance of Patient Organizations Incorporated.
Si PhilHealth Chief Executive Officer at President Dr. Edwin Mercado mismo ang tumanggap ng kanilang premyo. Sobrang laki po nung tulong kasi nga po yung advocacy nila, consciousness ng mga pasyente kung paano makaka-access ng care. So di po lingit sa atin na napakalaki po ng gastusin ng mga malulubhang sakit. 500,000 pesos naman ang nakuhang premyo ng SSS Pension Boosters bilang 4th placer na kanila namang ilalaan sa SSS Provident Fund. Habang ang mga koponan naman na nagtapos sa joint 5th to 10th position ay tumanggap ng tig 200,000 pesos. Kabilang dito ang Judiciary Magis, Comelec Vanguards, AFP Cavaliers, PNP Responders, BJMP Greyhounds at GSIS Furies. Ang mga koponan naman na nagtapos sa joint 11 to 15 place ay nakatanggap ng tig 100,000 pesos. Kabilang dito ang Senate Defenders, DENR Warriors, NHA Home Masters, DFA Emissaries at DOJ Beacons. Sa kabuuan, umabot ng nasa higit 8 milyong piso ang naipamigay sa lahat ng koponan sa Season 11 ng UNTV Cup at lahat ng ito ay tax-free. Tunay na win in sports at win for charity sa nag-iisang liga ng mga public servants. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Natapos na ang taonang Panagbanga Festival, ang pinakamalaking pagdiriwang sa Baguio City. Ngunit bukod sa mabigat na trapiko, naging problema rin sa lungsod ang mga tambak na basura na iniwan ng mga nakisaya. Ito ang balita ni Grace Dr. Lero. Ganun yung proseso. So, yung sinasabi nila na kulang lang sa basurahan, kulang lang sa mga personnel. Okay. Lahat po ng mga yan nagawa na natin. Nakita natin na in 2 hours time, ganun katindi kapuno ang mga basura. Bagamat maayos at masayang nairaos ang taunang Panagbanga Festival sa Baguio City, nagdulot naman ito ng tone-toneladang basura. Sa isang social media post, makikita ang tambak na basura sa isang dinarayong atraksyon sa lungsod, bagay na ikinadismaya ng City Environment and Parks Management Office. Masasabi nating kulang ang basurahan natin kung i-compare natin ngayon sa production ng napoproduce na basura. Kaya nga po yung ating sinasabi ngayon sa ating mga mamamayan, sana na tulungan natin ang gobyerno, no? Hindi, kung nakita natin na puno na yung basura, okay, basurahan, okay, wag nating iwan doon, wag nating ilapag doon sa tabi ng mga basura na nakakasira sa kaayayang anyo nung park. Mas marami ang nakolektang basura ngayong taon na umabot sa 200 hanggang 250 tons kumpara sa 180 hanggang 200 toneladang basura noong nakaraang taon ayon sa General Services Office ng lungsod. 27 trucks ang ginagamit ng lokal na pamahalaan sa paghahakot ng basura kung saan nasa 7 toneladang basura ang nakakarga sa bawat truck. Sa tingin ko, although medyo nahirapan kami, but we were able to still do our function. At nakita naman niyo, medyo wala naman ng despite na daming nating bisita, wala namang nakakalat na basura dyan. Especially dito sa CDD. So ang ginawa namin nag-overtime sila nung Saturday, Sunday. Muli namang nagpaalala sa publiko, mapaturista man o residente ang mga opisyal ng Baguio City sa tamang lugar ng pagtatapon ng kalat at segregasyon ng basura. Grace Dr. Lero, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Mahigit 100 pamilya sa sitio ng Nabal, Barangay Mambaling sa Cebu City ang nawala ng tirahan matapos sumiklab ang sunog na umabot sa ikatlong alarma madaling araw nitong linggo. Ayon sa mga otoridad, may ilang residente
ang napilitang mamangka para lamang makaligtas sa panganib ng apoy. Ito ang balita ni Gladys Tuwabi. Yung nangyaring sunog sa Mambaling, yun ang so far ang pinakamalaking sunog na nirespondihan ng Cebu City Fire Station, no? Na nakapagtala tayo ng 105 no, na bahay na talagang nilamon yung 100 na bahay at saka totally burned. Nabulabog ang mga residente matapos sumiklab ang sunog sa Sitio Nabal, Barangay Mambaling, Cebu City madaling araw nitong Linggo. Sa ulat ng Cebu City Fire Station, nagsimula ang sunog 1:14 ng madaling araw. Dahil sa patuloy na paglakas ng apoy, ay inakyat na ito sa third alarm. Inabot ng 2 oras bago tuluyang maapula ang apoy at idineklarang fire out 3:05 ng umaga. Sa lawak at laki ng pinsala, halos naubos ang nasa 100 residential houses na pawangyari sa light materials, habang 5 ang partially burned. Kwento pa ng mga otoridad, ang ilan sa mga residente ay kinailangan pang mamangka papalayo para lamang makaligtas sa mapaminsalang apoy. Gayunman, sinabi ng Cebu City Fire Station na walang napaulat na nasaktan o nasawi sa insidente. Maraming mga informal settlers, talagang nahihirapan tayo sa mga daanan, no? Makipot yung daan at saka yung mga tao halos nandun na sa daan din, so naka-obstruct na sila sa mga passageway ng ating mga fire trucks. Kailangan talaga yung proper coordination with the barangay tanod, the police, no, para talagang maayos yung crowd control. Tinatayang 120 families o katumbas ng higit 400 individual ang naapektuhan at pansamantalang pinatuloy muna sa nakatalagang temporary shelter. Sa inisyal na impormasyon ng mga investigador, aabot sa higit 1,550,000 piso ang napinsala ng apoy. Sa ngayon ay patuloy pang inaalam ng mga otoridad ang dahilan. Still picking up evidence, no, for validation, para ipadala natin sa Airton Laboratory natin sa Maynila. All the big fires, no, in Cebu City ay under investigation. Although pwede nating ma-attribute ito sa kuryente, no? Very fast kasi ang sa kuryente. It might be overloading, electrical misuse, or yung using mga defective na mga electrical appliances, may illegal connection, and all other aspects, no, with regard to the usage of sa kuryente. Saktong pagpasok ng Fire Prevention Month, 7 insidente na ng sunog ang naitala ng Bureau of Fire Protection sa Cebu City ngayong buwan. 3 rito ay residential at iniuugnay sa kuryente. Gladys Tuwabi, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, sa bisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Iniinda ng ilang motorista ang ipinatutupad ngayong pagtaas sa toll sa North Luzon Expressway o NLEX. Sinagot naman ng Toll Regulatory Board o TRB ang dahilan ng pag-aproba nito sa petisyon ng NLEX Corporation sa toll hike. Ito ang balita ni Nestor Torres. Mataas kasi siyempre, bilang driver, may sakit din ako eh. Siyempre, malaki yung mababawas doon sa sweldo namin, lalo na sa pagkain din. Kumikita ng 600 pesos kada araw o above minimum sa sahod si Mang RB Goita bilang company driver. Isa lamang si Mang RB sa umaaray sa pagtataas ng singil ng toll sa North Luzon Expressway. Epektibo kahapon, March 2, ipinatupad ng pamunuan ng NLEX ang open system mula Balintawak, Mindanao Avenue hanggang Marilao, Bulacan. Dagdag 5 piso ang babayaran ng Class 1 vehicles.
13 pesos sa Class 2 at 15 pesos sa Class 3. Sa end-to-end naman mula Metro Manila hanggang Mabalacat Viaduct sa Pampanga, dagdag 57 pesos sa Class 1. Sa Class 2 ay 142 pesos at sa Class 3 ay 177 pesos. Sana naman i-balance nila yung pagsingil sa toll. Ibabalance doon sa kinikita ng mga tao. Paliwanag naman ni Toll Regulatory Board spokesperson Julius Corpus, inaprubahan nila ang petisyon ng NLEX Corporation para ma-recover at mabayaran ang ginastos nito sa construction project sa expressway. Kabilang dito ang binuksang Candaba Viaduct sa Pampanga nito lang Disyembre. 2022, naghain po sila ng petition for an adjustment of toll fee na ang dapat sana'y pinatupad pa noong 2023. Subalit dumaan po ito sa masusing pag-aaral muna ng ating tanggapan at kamakailan lamang sila pinagbigyan at pinahintulutan na makapagdagdag singil dito sa NLEX. Dagdag pa ni Corpus, kalahati pa lang sa request ng NLEX Corporation ang kanilang inaprubahan ngayong taon. May second tranche pa ito na karagdagang toll hike sa 2026 na kasalukuyang pinag-aaralan pa ng TRB. Sa pahayag naman ng Malacanang, asahan na sa pagtaas ng toll fee sa NLEX ay ang posibleng pagtaas din ng mga produkto sa mga pamilihan. Kapag ka po talaga nagtataas ang isang factor sa pagde-deliver or manufacture ng mga items, hindi po talaga maiiwasan na meron tong epekto sa produkto. Pero katulad po ng ginagawa natin, pati po ng DTI, at i-check po natin yung presyo at kung magtataas man po ay dapat lamang reasonable. Samantala, umaasa naman ng TRB dahil sa nangyaring toll adjustment ay pagbubutihan ng mga toll operators ang kanilang serbisyo para sulit naman ang ibinabayad ng mga motorista sa kanilang paggamit ng NLEX. Nestor Torres, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Hi Kat, may bibigay ako sa'yo cake bilang appreciation ko dun sa tulong na ginawa mo sa akin ng isang araw sa work. Salamat po sa das kuya, wala po yan. Nagdag kaalaman po. Alam nyo ba, kahit araw-araw tayo nagsusumikap, di ba mas masarap din marinig yung salitang salamat sa mga kasama natin? Alam nyo ba, may paliwanag po ang siyensya tungkol dyan. Ayon sa American Psychological Association, ang pagpapahalaga sa empleyado ay hindi lang mabuting asal. Ito ay may batayang siyentipiko. Ang simpleng pagkilala sa ating trabaho ay nagpapalakas ng motivation, mental health at productivity. Isang pag-aaral ng Gallup ang nagsasabing ang mga kumpanyang may malakas na kultura ng appreciation ay may 21% na mas mataas na productivity at 31% na mas mababang employee turnover. Kaya ngayong Employee Appreciation Day, gawin nating misyon ang simpleng pagpapahalaga. Hindi ito maliit na bagay, ito ang pundasyon ng matagumpay at masayang trabaho. Kaya alam niyo po, ang pagpapasalamat hindi lang po ngayon kundi gawin natin araw-araw. Sana po may natutuhan kayo at laging tatandaan, mapalad po ang tao na nakakasumpo ng karunungan at ang tao na nagtatamo ng kaunawaan. Yo, salamat po sa ating floor director, cameraman, at lightman dito sa studio. Sa araw-araw na pagkatsagaan ninyo, ha? Katon nyo yan, ha? Dapat pala ganun ang ginagawa. Ma-appreciate natin yung mga ating mga kasama. Salamat, Monokson. Ito naman po ang ating mga kausi ngayong araw po ng Lunes. Ay, baka mag-selos na may mga sa taas, nasa control. Kayo din, salamat din sa inyo na may broadcast tayo ngayon. Salamat po, shoutout kina Bads Caballes, Marcelo Alberto, kay Carl Villabeto, gayon din po kay Boyd Pedroso, Yumas Onasile at Lourdes de Castro. Narito naman po ang salita ng Diyos na ating sandigan mula sa Aklat ng Kawikaan, 15 at 15 na nagsasabi. Lahat ng mga araw sa nagdadalamhati ay masama, ngunit siyang may masayang puso
ay may laging kapistahan. At yan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo po'y makapagtitiwala na ang aming nakita at narinig ang aming ibinabalita. At ito po sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang gabi po.